Dito tayo ngayon mga kapadyak sa Dabam booth. Check natin kung ano ba yung mga products ni Dabam. Tapos meron din silang bago. Hindi pa lumalabas sa market pero andito pwede natin makita. Ayun no, bago yan. Check din natin yan. This video is supported by Spider Philippines, Black Mamba Energy Drink, Striga Bikes Bike Shop, Nero E, MT Pro Bikes, MOB Philippines, and Voodoo sa Lawalco. In this vlog, nakita natin yung bagong full suspension frame ng Dabam na hindi pa nare-release sa market. Dito ko din unang nakita yung gravel bike ng Dabam. Na-meet din natin dito si Sergio, isang Pinoy na bike shop owner sa UAE. Nagkwento siya tungkol sa biking community sa Dubai at kung kamusta ba ang Pinoy cycling community doon. Ito yung booth ng Dabam. Kilala din sa atin yan kasi syempre yung mga products nila, mga pang-aggressive, medyo affordable pero syempre yung tibay. May reputation na rin na matibay. Hanggang ngayon, nakakita pa rin ako ng mga kahit old model ng mga Dabam. Components, frames, sa mga tropa natin na gamit pa rin nila hanggang ngayon. Hindi naman nagkakaproblema, hindi naman bumibigay. Na-build na talaga yung reputation netong Dabam na talagang bomb-proof, matibay, ganun. Ayun yung mga handlebars nila. Siyempre, pag mag-AMTB ka na medyo aggressive, dapat yung handlebar mo kaya yung demand nun. Tapos meron sila nung meron ganito. Parang mala sunrise bar ang dating. So, pang cruiser, pang clunker. Yan, ganyan sila. Ito yung kanilang mga stem. Yan. Dabam Green 8. Iba't iba ding design, iba't ibang haba. For XC, for trail, all mountain, enduro, yan. Napakadami. And yung mga hubs nila, yung Dabam strap, na sobrang tibay din. Kasi may tropa ako, gamit pa rin niya yung ganito niya. Kahit yung lumang version, gamit pa rin niya. Kasi ito yung mga flat pedals nila. So, taas nung mataas yung pins. Kapit na kapit yan pag magti-trail ka. Tapos available pa siya sa iba't ibang colorway. Yan, madami kang pagpipilian. Iba't iba rin design. Chainring, meron din. Tapos yung mga grips. Ayan. Eto, yan, may plunge. Tapos double lock-on. Maganda yung material. Tapos meron ding hindi lock-on. Tapos eto, chain stay protector. Sa Dabam yan, yung ganyang design ng chain stay protector. Fender, chainring. Tapos ito yung cherry bomb. 29er, pang enduro nila, 160 na travel. Ito yung enduro full suspension nila, yung cherry bomb. 29er. Itong Dabam Sonic, ito yung kanilang DJ frame. May tensioner na din. Yan. Para di ka mahirapan mag-adjust ng chain tension. So, pang dirt jump, pang pump track. Ayan, Dabam Sonic. Tapos ayun, tensioner, Dabam din. Mga saddle na swak para sa build mo ng DJ. Meron din si Dabam. Tapos yan, mga composite pedals. Iba't ibang kulay. Ito, flat pedals. Sobrang dami. Flat pedals. Tapos saddle, iba't ibang design. So, pang MTB. And then ito, mas maiksi. And, tapos ito yung Sentinel. Hardtail. Pang-enduro din yung Dabam. Yan pa yung ibang mga saddle. Napadami na lang saddle. Tapos ito, pedal double cross. Ito yung cherry bomb matte ivory na colorway. Yan o. Linis o. Pang-enduro nila. Ito ay relic. Ewan ko kung kay Dabam din yan yung relic na parts. Shades, meron din pala. Chain guide na may chain tensioner. Yan. Tapos, chain guide with bash guard, mga grips pa. Tapos, hubs, Dabam strap na hubs. Meron sila nung straight pull, center lock. UFO yung model na ito. So, yan, bago ata ito. Tapos, ito yung nila, strap pang DJ, single speed. Na may cassette, pwede ka mag-setup ng hindi single speed. Pero pwede rin mag-single speed, gagamit ka lang ng single speed kit. Ayun pa ibang mga stem. Ito yung dropper post ni Dabam. Dabam bracket. Yan. Chain guide. ISCG. Tapos, ito yung pang chain tensioner. Yan. Ito yung may bash guard. Tapos yan. Mga merch. Dabam merch. Meron din. Tapos, ito. Seat post. Sobrang gaan. Pero aluminum siya. Sobrang gaan. Sariling design ni Dabam din. Kasi yan. Mga merch. Ito yung remote. Dropper post. Ito yung bago ni Dabam na frame, wala pa siyang pangalan.
Hindi pa siya nilalabas kasi may mga testings pa daw na ginagawa dito. Ginagawa ni Dabam. Hindi siya naglalabas basta-basta ng frame sa market. Tinetest muna talaga nila. So, kung ilang iteration ng prototype nito, di natin alam. Pero itong naka-display nila dito sa Type A cycle, sobrang linis. Grabe. Kung ikukumpara mo to dun sa previous Cherry Bomb, medyo similar pero distinct din yung pagkakaiba nila kasi sobrang linis ng mga lines niya eh. Sobrang slick ng dating. Hindi pa sila nakakapag-decide kung Cherry Bomb din to or gagawin siya na separate model or papangalanan ng iba. Para sa akin maganda kung pangalanan nila ng iba. Grabe. Tsaka ang maganda pa pala dito, naka-UDH na siya. So kung gusto mo T-type na drivetrain, transmission, pwede na dito. Malalagay mo na. Kasi sobrang linis. Yan, ganda. Full suspension, pang enduro. Bago ni Dabam, wala pang pangalan. Hindi pa nila nire-release. Kung kailan, hindi pa natin alam. Ito naman yung mga wheelset ni Dabam. Rims, may pang DJ din. 26er, 27.5, 29. Iba't ibang klaseng rims. Tapos tingnan nyo naman ang decal, sobrang ganda. Makakapag-setup ka talaga ng babagay sa trip mo na color scheme. Dahil mo pwede pagpilian. Merong buo na, kung gusto mo buo na. All Dabam, pati yung hubs. Tsaka meron ditong neutron bomb, Dabam gravel. So ngayon ko lang ito nakita. Mukha siyang carbon na gravel bike. Yung frame set, Dabam. Tatry na din siguro nila mag-venture sa gravel. Kaya ayan, napakaganda naman. Gravel bike ng nag-MTB. Solid. Full carbon siya. Siyempre, mga parts, mostly mga parts ni Dabam puro mga pang MTB, aggressive MTB. Sa gravel wala pa, pero since papasukan nila gravel, baka eventually in the future, makita tayo ng more parts din na pang gravel from Dabam. Ayun, nandito ako ngayon sa Taiwan Cycle Show kasi ako yung distributor ng Dabam sa Dubai, and not only Dubai, it is GCC. Kung sino man yung mga nasa Taiwan, Kuwait, you can contact me. Ito yung nila, dito, yung main distributor ng Dabam. Ay, ang dami nila doon. Talagang when it comes sa cycling, especially mga Pilipino, napakaraming Pilipino sa Dubai na nagbabike. Even the road bike, marami din. Kaya lang kami, kami more sa mountain bike. Actually, napakaraming grupo sa Dubai, puro Pilipino. Napakadami, super dami. Events, ang daming events na, especially pasok ng November, December, January, February, yun yung pinaka-peak time ng wala kang makuhang slot na kung gusto mo magawa ng event ng like us, meron kaming 2 years back nagpa-event ako, they called it Dabam Enduro Race. So nagpa-enduro race ako nun. Pero ngayon hindi ko magawa kasi ang daming ng slot. Ang hirap kumuha ng date. Tsaka medyo, maraming proseso ngayon eh. Pero ulitin ko ulit yun. Ang off kasi doon is Saturday and Sunday. Minsan, Saturday, Sunday, meron din, following day. Marami, napakadami. Basta during winter. Kasi after March, may na eh. Medyo pahinga sila sa race. Pero pagka summer naman, marami pa rin naglalaro. Pero ang laro namin is sa gabi or sa madaling araw. Yung mga normal ride ng mga lang. Ang dami, super daming grupo ron. I hope makakapasyal ka din doon. Ang dami. Pilipino talaga, mahilig sa bisikleta. Pinakamabenta sa akin, ito, Sentinel. Ito, it's one of the, napakabenta sa amin. Ito, meron din, pero this is the best. And actually, kami is, pangalan ng bike shop namin is Cycle to Cycle or C2C. Kami, more on customized bike. Ang Dabam kasi wala silang buong bike. So, more on upgrade. Ang sa amin is upgrade and service, parts, and accessories. So, ang Dabam is marami silang mga accessories. Lahat, almost complete na sila range. So, marami sa amin nag-upgrade. Minsan, maganda na yung mga nila, pero mas nag-upgrade pa sila ng Dabam. Kasi maganda naman talaga yun. When it comes sa durability, okay siya. Talagang subok ko na yun kasi ilang years ka na rin nahawakan to. I think matagal na to sa Pilipinas eh. Minsan, pag mga customer ko, meron na silang Dabam sa Pilipinas. So, pagdating sa, dito sa Dubai, bumibili pa rin sila o sila. So, alam na nila na durability talaga. So, in fact, may mga gumagaya nga ng, may nakita kong fake eh. Kasi minsan, tinatanong ko dito sa, minsan sabi, meron tayong ganitong, sabi, wala. Hindi nila ginawa yun. So, pero bakit may Dabam? Ginagaya nila. It is like, it's a good good brand talaga. Ang location namin is sa Dubai, pero hawak namin yung buong UAE. And nag-start na rin ako ng, mag-handle ng GCC, like Saudi, Kuwait. So sa amin na sila kukuha. So centralized na sa akin. Marami yung iba kasi, through experience, sa amin kumukuha. Instead na
i-export pa namin, much better kung meron na sa kanila mismo. Especially ang Qatar, Saudi, yan, may mga kumukuha sa amin. Kuwait, hindi masyado. Oman meron. So yun yung mga surrounding. Taga Bulacan ako. Okay. Ito yan. Ito yung kwento niyan. Marunong ako mag-bike, pero that time, nagka-interest ako mag-bike kasi marami akong nakikita sa Dubai eh. Siyempre, nagre-research ako ng magandang bike. Di ko alam, ba't pumasok ito sa Facebook ba? Nag-search lang ako. Ang ganda, umiikot siya dun sa video. So, nagka-interest ako. Umorder ako ngayon, nakita ko, available sa Singapore. So, nag-order ako, pinaship ko yun. Ang laki ng inabot ko kasi may shipping pa eh. Ang laki na, sa Dubai, meron ding tax na. So, sabi ko, kahit malaki, kasi gusto ko, pag gusto ko. So, in-order ko yung mga items, mga part, kung saan-saan. Meron sa US, meron. Kasi, sa Dubai, hindi pa masyadong available yung mga part. Merong available, pero hindi mo makukumpleto. So, nag-order ako sa eBay, sa Amazon, hanggang sa makumpleto ko yung part. Tapos, ako yung nagbuo. Yun yung first bike ko. So, nung nabuo ko na proud ako kasi nakabuo ko ng bike, di ako marunong through YouTube lang eh. Nung ni-research ko kung meron ng The Bomb sa talagang wala. So, nag-send ako ng mail dito. Nag-reply naman. Sabi ko, kung akong pwedeng mag-start ako ng business. Nag-reply naman sila sa akin. Doon nag-umpisa yun. Hanggang sa makuha ko yung distributorship. Tapos, nung una, since pandemic nga nun, medyo, lang ako, parang online selling. Hanggang sa nung nag-open na kami ng physical shop. Which is good naman. Sa ngayon, isa kami kilala sa Dubai, sa UAE, na famous when it comes sa mountain bike. Parts, service, meron din kami, accessories. So, hindi lang naman dabang kasi meron din kami ibang items. Even sa mga ibang parts ng road bike, meron din kami gravel bike. Ayun, it's like complete one-stop shop. Ang nakikita ko kasi sa Pilipinas is marami kang competitors dun eh. Kasi maraming options, maraming brands, maraming pinagkukuhanan. In UAE, most of the people there, yung mga Pilipino, especially mga Pilipino, mga budget-friendly yan. Kahit nasabihin mo may pera kasi gusto pa rin nila yung saan makaka. So, nag-order sila online. Yun yung nakita kong point. Bakit pa sila mag-order online? Like yung experience ko, nag-order pa ako sa Singapore. So, bakit pa sila mag-online kung available sa UAE? So, it's much cheaper than kukuha pa sila sa labas. Ang ko din, when I opened that shop, yung talagang budget-friendly sa mga Pilipino. So, ang ginagawa ko is, kung magkano, let's say, ang price nito, ng item na to, nire-research ko muna yan kung ano yung price sa market. Tapos, binababa ko. Merong mga expensive maybe na-miss ko o nag-change ng price dun sa ibang competitor. So, mas cheaper talaga sa amin. Yun ang ko. Tsaka, iba yung ambience ng namin. It's more friendly, Filipino-friendly. Pusong Pinoy. Yun. Kasi, ang kagandahan sa amin is, makukuha mo talaga yung, kung ano yung gusto mo na kung may kailangan ka, pwede kung ma-order ko, orderin ko para sa'yo. Yung masusunod mo yung gusto mo. Except syempre minsan may mga parts din na napakahirap kuhanin, especially yung mga group sets. Although may nakukuhanan kaming ibang yung mga distributor doon, pero hindi siya kumpleto eh. Especially Shimano, ang hirap kuhanin. Ang distributor doon, may makuha ka man very few or wala. So pag umorder ka naman ng Shimano sa ibang bansa, hindi sila nag-ship directly sa iyo kasi merong distributor doon. Kukuha ka naman sa distributor, wala namang Yun yung gusto kong i-break na bakit pa sila mostly kumukuha sa AliExpress, sa UK, sa Europe. Yung wag na silang kumuha doon, sa akin it's much faster kasi available na. Hindi na sila masyadong magbayad ng tax o maghintay pa ng items. Yun yung usual problema doon, sa shipping. It takes minsan minimum 2 weeks to 1 month, ganun ang maabot bago. Kung sa shop namin, is available na agad. Pero kadalasan, lagi kami nag-out of stock kasi ayoko naman mag-stock na madami, pero yun nga, laging na-out of stock kasi minsan pagka, di mo masabi minsan kung ano yung mabibili, ano yung hindi. Yun ang maganda sa UAE, not only in Dubai, kasi ang government very supportive sa mga bibisikleta. Talagang pinopromote nila yung cycling. So in fact, ang dami na nilang binibuild nila yung mga bike lane. So when it comes sa mountain bike naman, sa mga meron din marami, mga 3 years na ngayon. I'm not sure the exact. May mga ginagawa talaga sila para sa mga mountain bike din. Hindi lang yung kahit nasa pinakalabas ng Dubai, marami. May mga ginaganap din doon ng mga international race, kahit sa local race, marami kami. Hindi ka masisiro talaga na sabi wala kang mapag-ridean. Ang dami. Kahit saan ka pumunta, maraming bike lane. Connected, everything is connected, especially connected sa mga, sa metro.
train. Safe naman sa mga, hindi yung kamukha sa ibang place na sa highway ka talaga dadaan. Doon hindi, may mga bike lanes. Ang laki ng changes since 3 or 4 years na marami na akong narinig na, nakita na bago talaga. Pero hindi lang sa Dubai, kahit sa Abu Dhabi. Abu Dhabi is the pinaka main ng UAE. So doon, madami din doon. In fact, yung mga Pilipino doon, dumadayo pa sa mountain, sa Al Ain or Hatta. Malayo yun sa city. Pero during weekend, talagang dumadayo tayo sa doon. Para lang mag-bike. Again, thank you Spider Philippines, Black Mamba Energy Drink, Striga Bikes Bike Shop, Nero E, MT Pro Bikes, MOB Philippines, and Budo Salawalco for making this vlog possible.